Meron ding mga nanawagan ng pagbaba sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Itong ahensya na ito sa mahabang panahon ay nakakuha ng mataas na grado sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Baliktad na ba ngayon, attorney, ang sa tingin mo yung mga gumagawa at kumbaga mataas ang nakukuhang grado, yun ang aalisin sa pwesto? Well, iko-correct nga kita. Hindi lang mataas ang grado ni Inday Sara Duterte sa DepEd. Siya ang pinakamataas na grado sa lahat ng departamento. So yung mga nagsasabi na dapat mag-resign si VP Sara, humarap po kayo sa salamin. Ano ba? Kayo ba'y naiinggit dahil sa accomplishment ni Inday Sara na siya ang pinaka-respetado, pinakamataas ang approval rating at pinakamataas ang satisfaction rating bilang isang departamento? Yan ba ang dapat mag-resign? At ano bang masamang sinabi ni VP Sara kay BBM? Wala. Kung naaalala ko, ang tanging issue lang na nagkaiba sila ng posisyon na naging isinapubliko ni Inday Sara ang kanyang saloobin ay sa issue ng teroristang CPP-NPA na talagang linilin lang at linoloko lang ng mga teroristang yan ang administrasyon ni PBBM dahil nagkaroon nga ng desisyon na ipagpatuloy na naman ang di umano ay peace talks, no? Nagagamitin lang nila na pagkakataon para mag-regroup, no? At mag-raise na naman ng pondo para magkalap na naman, no, ng lagim sa ating lipunan. Pero bukod po doon sa issue yon, wala. Nananahimik si BP Sara. Pero sigurado ako sa pagkakakilala ko kay BP Sara, napakadaming hindi niya pinagkakasunduan sa mga pulisiya ni PBBM. Ang importante, habang siya ay tumatayong alter ego ni Presidente, hindi niya isinasa publiko itong mga damdaming at mga issues na ito. Alam mo, talagang naintindihan ko kung gano'ng kahirap yan para kay BP Sara. Dahil ako rin mismo, bilang isang tagapagsalita ni Presidente, marami akong hindi kami agree ni Presidente. Pero palagi kong pinaalalahanan ng aking sarili na habang ikaw ay nasa gabinete ng isang presidente, baliwala ang iyong personalidad, baliwala ang iyong mga personal na paninindigan. Ang importante, alam mo kung ano ang panindigan ng iyong among presidente at yun ang dapat na sabihin mo. No? So ganyan din naman ang nasa sa loobin ni BP Sara. Mas mahirap yun kasi si BP Sara may mandato rin bilang isang vice president. At sa tingin ko, mas mahirap pa rin yan dahil mas malaki yung mandatong binigay sa kanya ng taong bayan at alam niya na sa kampanya, nakatulong din siya sa pagiging pangulo ng ating presidente dahil siya nga ay nagbigay. Hindi na siya tumakbo ng presidente at nangampanya para kay BBM sa lugar ng kanyang balwarte sa buong Mindanao at yung sa mga Bisaya-speaking na mga lugar sa Visayas. At huwag na natin kalimutan din ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Tagalog kung saan talaga naman pong nanalo by a landslide ang kanyang ama na si Duterte na pwede rin niyang angkinin na Baluarte. So, mas mahirap ngayon ang kalagayan ni BP Sara na siya'y nananahimik dahil meron din siyang mandato, mas malaking mandato at mas malaki ang tinulong niya sa pagtatagumpay ng unit team. Pero tahimik pa rin siya. Bakit? Dahil alam niyang kung paano niya ilalagay ang sarili niya at ano ang lugar niya sa administrasyon habang siya ay nanunungkulang bilang isang alter ego.